So ito nga yung bumubugbog sa kanya. Yan, sinama muna natin sa mga young bird natin. Yan, alas 9 na. So magpapakain na tayo. Medyo tinanghali nga tayo magpakain. Ayan o. At i-check natin yung ating ibon na umuwing may sugat. Ayun o. Ayan, ititingnan natin mamaya yung kanyang sugat kung okay na ba. So ayan o. Tinutuka-tuka siya nung kanyang mga kasamahan. So medyo mahina pa to. Bibigyan lang natin ng 2 scoop. Yan. So sobra na sa kanila yan. Ayan o, binubugbog siya o. So ito nga yung bumubugbog sa kanya. Yan, sinama muna natin sa mga young bird natin. At heto siya o, ayan o. Ayan o, gutom na gutom o. Ayan, bigyan pa natin ng konti. So ito nga yung mga YB natin. Ayan, bibigyan natin ng 2 scoop. So ayan sila o, gutom na gutom o. Ayan na. So ayan na nga sila, kumakain na. Yung bagong walay natin, ayun, nasa likod. Mamaya tutuka na rin yan. Itong isang hiniwalay natin, mamaya na natin papasukin dito habang kumakain pa yung ating ibon na may sugat. Ayan o. So pati itong mga stock bird natin, pakainin muna natin. So ito nga, 2 scoop din dito. Pati dito sa kabila, mga hen. So ayan, nandito na tayo sa loob ng ating mga breeder. Papakain na rin tayo sa kanila. Ayan o, gutom na gutom. Ubus yung binigay natin kahapon. Ayan, so dadagdagan natin nga to. Kasi mga nagpapasubo to eh. Dadagdagan natin para hindi rin sila masyado ma-stress. At syempre, yung ating chick booster para sa ating mga sisiw. Ayan. Habang kumakain nga yung ating mga breeder, ayan, magpapainom ulit tayo ng ating pambansang tiki-tiki. Ating mga sisiw, ayan o. So habang hindi nga natin sila linalagay sa ating viewing, nagpapainom tayo nito araw-araw tuwing umaga. Yan, tapos na tayo magpainom ng tiki-tiki. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung 2 dito sa taas. Yan, so bibigyan natin ng tig-kalahati. Ayan, tapos na tayo magbigay. Tsaka yung inumin nila. Ito yung inumin nila, mamaya bibigyan natin. Habang kumakain sila, ayan o. So, kwentuhan muna tayo. Dito nga ibalak nga natin maglagay ng breeder cage. Ayan, pag may nakita tayong mga scrap na gamit, ayan o. Maglalagay agad tayo dito. Ayan, kahit 6 na butas or 4 na butas lang. Ayan, dito. Ayan. So, dito nga natin ilalagay pag may scrap tayong nakita. Scrap na gamit. So, alam naman natin, puro scrap lang yung ginagamit natin. So ayun eh. Paglabas tayo dito kahit 4 na pares lang or 6, ganyan. Tapos yung iba dito, yan, para agad tayo makapagparami. Yan, dito kasi medyo presko sila dito sa labas. Tsaka yung siga ng araw, ayan, direkta sa kanila. Pag maglalagay nga tayo, lilinisin natin yan. Yung mga gamit ni tatay, yan, gamit natin sa bukid yan. Lilinisin natin para yung mga daga or mga ahas hindi puntahan yung ating mga ibon pag may ibon na dyan. So hindi pa nga tayo nagbigay nito ng mga inumin. Puro pagkain lang yung binigay natin. Ayun o. So naubos nga ng mga YB natin. Pero okay na muna yan. Mamaya magbibigay pa tayo mamayang tanghali. Ang ating ibon dito. Ayun. So nakapahinga na. Tapos na siyang kumain. Papapasukin ko na yung isa. Yung nang bubugbog sa kanya. Ayun o. So pumasok na siya. So siya naman yung kakain ngayon. Yan nga, habang kumakain yung ating isang ibon, ihahanda na natin yung kanilang inumin. Ayan, so maglalagay tayo ng sangkap. Mga sikretong sangkap na kunwari pampaganda sa kanila. Ayan. At ito, nakapagtimpla na tayo. Ayan, bibigyan na natin sa kanila. Ayan o. Ayan, may kunyaring sikretong sangkap na yan. Kunwari lang. Ayan. Ayan o. Uhaw na uhaw. So mamaya i-check nga natin yung kanya sugat. So kakatapos lang niyang kumain. Medyo pahinga lang ng konti. Bigyan muna natin ng inumin yung iba. So tulad nito, bigyan natin ng inumin. So araw-araw nga nagpapalit tayo ng inumin. Ayan. Pero hindi tayo naglilinis ng kanilang lalagyan.
Nagpapalit tayo pero hindi tayo naglilinis. Ayun. Ayan, nabigyan na natin ng tubig. So yung mga YB natin, puro tubig lang yan. Minsan hinahaluan ko pa ng tiki-tiki. Pero hindi na araw-araw. Di katulad ng mga sinusubuan pa sila. Halos araw-araw pinapainom natin ng tiki-tiki. Pati yung ating mga breeder, ayun o, naubos agad yung inumin nila. Yan, so bibigyan ulit natin. So, ayan, nabigyan na natin ng tubig yung kanilang lalagyan. Ayan o. Uhaw na uhaw o. Yung mga breeder nga natin, dapat lagi may tubig yan. Lalo na kung nagpapasubo. Yan, kailangan nila yan. So hindi ko pa nga hinahaluan ng mga ano yan, mga sangkap-sangkap dahil mga nagpapasubo. Yan, ganyan lang. Hindi tayo masyadong magamot sa ating mga ibon. Yan, simpleng-simple lang yung ginagawa natin na pangkondisyon sa kanila. Tsaka sa mga nagpapasubo, yan o. Kasi mga sisiw pa yan, mga bata pa yan. Kaya hindi natin masyadong sinasanay sa gamot. So ito nga, hindi pa natin pinagpares. Ang tagal na yan. Pag siguro nakagawa na tayo ng mga breeder kits dito sa labas, dito na lang natin sila lalagay. Yan, dito na lang sa labas para direkta sa tirik ng araw. Yan, nakapagpahinga na yung ating ibon. Ngayon titignan natin yung kanya sugat. So ito na nga yung ating ibon. Ayun o, hindi pa siya totally recover. Medyo payat pa siya. Pero bumigat na yung katawan, di katulad kahapon. Talagang payat na payat at ano, sobrang gaan. So ito nga yung kanya sugat. Ayun o, tuyo na o. Kaso panigurado sa loob, ano pa to, sariwa pa to. Kaya gagawin natin, mag-i-spray ulit tayo ng gamot. So heto nga yung gagamitin natin gamot sa kanya. So i-spray lang natin ulit para tuluyan ng matuyo, lalo na sa may bandang loob. Yan, so ganyan-ganyan lang muna. Ilang araw pa naman bago tayo magsakay. So makaka-recover naman to. Saka iinumin natin ng gamot. Ito nga yung kanyang sticker oh, nandito pa. So tatanggalin na natin yung kanyang sticker para makita natin kung ano yung number niya. Ito yung kanyang ring number, KRPC 230807. Ayan siya oh. Yan. Yan yung kanyang ring number. At dito nga tayo naglalaro sa KRPC. Naka young bird to. Ayan yung ibon oh. Hoping na gumaling agad yung kanyang sugat. Ayun yung butas so kitang kita yung paggalaw ng kanyang laman. So hindi ko na masyadong itututok sa camera. Baka may magalit. Ito nga yung ibon natin. Ayun oh. Lalagay ko na sa loft natin para makapagpahinga na at hindi na siya masyado may stress. Ayun nga yung ating ibon oh. Ayun oh. Manigurado masakit pa yung kanyang sugat. Ayun oh. Hindi pa yan totally recover. So hindi nga nila naubos ulit yung kanilang pagkain. Mamaya bibigyan na lang natin ulit ng pagkain. Ito nga sobra. Pag ganito pinapakain na lang natin sa mga bibi kaya mga manok. Balikan na lang ulit natin mamayang hapon para makita yung sugat kung talagang totally recover na. Approximately 10 hours later. Yun o. So yan, alas 5 na. So magpapakain na ulit tayo ng ating mga sundalo tsaka mga alagang ibon. Ayun o, gutom na sila o. So unahin na natin bigyan ng pagkain yung ating mga flyer. Ito o. Yan, itong tatlo. Para mamaya pagkatapos nilang kumain, titignan natin yung sugat ng ating isang ibon kung naka-recover na ba. Bibigyan natin sila ngayon ng 3 scoop. Kasi pag hapon dinadagdagan natin yung kanilang pagkain para busog sila. Ayan. Yung ating ibon na may sugat, ayun oh, hindi pa siya bumababa. Ayun, dahil tinutukan nitong isa. Pag tapos na ito kumain, lalagay ulit natin dito para makakain yung ating isang ibon. Iwan na natin nakabukas yung pinto, hindi naman lalabas yan. Ito yung ating mga YB, bibigyan na rin natin. So ito yung ating lalagyan. Bigyan natin ng 3 scoop. Yung matitira, tatanggalin din natin mamaya. Tatakaw na nila, lalakas na kumain. Ito nga yung isang ibon natin, bumaba na kaso wala. Tinatakot siya ng isang ibon natin. Yan, mamaya na siya kakain. Yung ating mga stock bird naman. So bibigyan natin ito ng tig-3. Yan, okay lang. Kahit may matapon, kumakain naman dyan yung ating mga alagang manok. So yan, tapos na yata kumain yung ating isang ibon. So tatanggalin muna natin.
sasama muna natin sa ating mga YB para makakain yung ating isang ibon na may sugat. Ayun o. Ayan siya, gutom na siya kaso tinatakot siya nung isa. Binubugbog siya eh. So eto nga yung isang ibon natin na nambubugbog. Ilalagay muna natin dito. Ayan, para makakain na yung isang ibon natin. Ayan, kakain na rin mamaya yan. Kakainin muna natin yung ating mga breeder. Gutom na to. Ayan o, ayan na sila o. So ubos yung kanilang pagkain o. Ayan. So yan, nandito na tayo sa loob ng ating mga breeder. So yan, yung araw-araw natin ginagawa. Yan, pakain lang ng pakain. Ay! Yan, so siyempre dadagdagan natin yan. Kasi nga, nagpapasubo tong mga to. Yan, nabigyan na rin natin yung sa taas natin. So yan yung ating ibon oh. So tinanggal nga natin yung dalawang kasama niya dito sa loob. Ayan oh. Linagay muna natin dito sa may YB natin, sa may viewing. Para hindi siya matakot. Ayun oh. Tumutuka-tuka na siya. Ayun. So mamaya check natin yung kanya sugat. So guys, ito na nga yung ating ibon na may sugat. Ayun oh. Hindi pa siya totally full recover kaya hindi pa natin siya pinapakawalan or pinaparonda. So yan nga yung sugat niya. Medyo ano pa yung sugat niya? Medyo basa pa. Ayan, so bibigyan ulit natin nung nilagay natin gamot. So i-spray lang natin ulit na ganito. Para tuluyang matuyo yung kanyang sugat. Ayun o, yung butas. Ayun o, kung makikita nyo. So mag-spray lang ulit tayo. Ay. Yan. So pwede na yan. Yan yung ating ibon o. So ang dumi-dumi na. So yan. Ganyan lang ginagawa natin araw-araw. Sana makarecover agad. Dahil sa Friday nga ay sakayan na. So kailangan natin tong isakay dahil derby na nga. Ayan. So ayan na yung ating ibon oh. Ayan, medyo matamlay pa siya. Papapasukin na natin yung dalawang linagay natin dito sa kasama yung ating mga YB. So hindi pa nga natin tinanggal yung kanilang pagkain. Mamaya na lang natin tanggalin. Ayan. So balikan na lang ulit natin mamaya. Ayan oh. So hanggang dito na lang. Salamat.